Praise God, salamat, Giray family. Tunay na napakasarap ulitin ang mga awiting yan, no? Hindi nakakapasawa dahil sa kanyang kabutihan. Yung kabutihan nga ng ating kapwa, pinagbubulay-bulayan natin. Hindi natin nakakalimutan. How much more sa Panginoon na dapat na hindi natin kakalimutan ang umawit, magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Pwede ba sabay-sabay tayong magbigay ng magandang palakpak sa ating Panginoon? Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tayo po ay pasisimula. Meron pa bang aawit? Ikaw, Brother Sander, gusto mong umawit o wag na lang? Wag na lang. Praise God. Salamat sa Diyos. Si Sander maganda po umawit yan kung naka-off yung mic. Maglobot ka. Si Dayan. Sa tingin ko yung anak niyo magiging magandang mga awit. Kasi sa amin, si Sister Pat magaling umawit. Ako magaling mag-action. So, good combination mga kapatid. Nakuha ng aming mga anak ang pag-awit. Praise the Lord. Sister Reyna, magaling sumayaw. Ang mga anak magaling umawit. Amen. So, combination po yan. Sister Divine, magandang umiti. Yan. Praise the Lord. Sister Paradela, maganda rin ang boses niya. Kaya Sister Paradela, sa Sunday, aawit ka ha? Online. No? So, Data Family, praise the Lord. Brother Batugo, ng ating presidente, praise the Lord. Gandang lalaki. Nasaan ang pamilya mo? Parang ikaw na lang mag-isa. Iniwan ka na? Nandiyan lahat. Praise the Lord. Praise God, no? Nakakatuwa po yung aming Bible study. Talagang nahasa po kung mag-English. Ewan ko lang kung tama ang grammar, mga kapatid. Pero English naman yung sinabi ko. Pero isa lang ang patutunayan ko, mga kapatid. Hindi ako nahirapan makipag-usap sa kanila. Sabihin ko sila ang nahirapan sa akin. Si Brother Ken. Praise the Lord. Nakakatuwa po. No? And I hope, let's pray for them na mamit po natin ang pamilyang Carlson sa tamang panahon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. May plano po sila. Sinabi nila sa akin. They have a plan to visit our country again. Praise the Lord. Tayo po ay magbukas ng Biblia in the Book of Hope. Yung sa pag-isipin ng pag-Book of Hope, alam ko na yan. O paano siya sinubukan ng kaaway. No? Pero iba itong binigay ng Panginoon sa atin. In Hope chapter 1, verse 1 to 5. Babasahin ko po sa English at Tagalog. Okay? In the land of Uz, verse 1, there lived a man whose name was Hope. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys. Yung yaman kasi noon ay na-compare sa mga hayop. No? Yun po yung pasihan, mga kapatid. Yung tunay na hayop, hindi yung pag nag-away kayo ay natatawag nating okay. Sabi po rito, mga kapatid, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. His son used to take turns holding feasts in their homes, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. When a period of feasting had run its course, Hope would send and have them purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Hope's regular customs. Babasahin ko po sa Tagalog, no? May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nangangaral na Hope.
Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka at 500 ang asno. Nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na haling magdaos ng handaan sa kanilang bahay at inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang ganoong handaan, ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilapastanganan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. Tayo po'y manalangin, Panginoon, marami po salamat. Sa umagang ito ay binigyan mo kami ng magandang pagkakataon na magsama-sama, magkaroon, O Lord, ng virtual service, Panginoon, na makita namin ang bawat isa sa service na ito. God, maraming salamat sa karunungan na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya. Hayaan mo umagang ito, oras na ito ay maluwalhati ka namin kasama ang lahat ng mga pastor na nag-online ngayon. Merong face-to-face, God. Lord, ibuhos mong mayaman mong biyaya ang iyong banal na presensya sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen, and Amen. Praise God. Nais ko kayong dalhin sa temang love in the family. Love in the family. When we talk about love in the family, hindi ito lang tumutukoy, mga kapatid, sa financial na needs natin, sa bawat pangangailangan natin, no? Minsan doon natin natutuon ang pansin. Nagiging busy tayo, work and work, yung iba naman busy sa manok. Sa sobrang busy sa manok, nakalimutan ng vitamins ng anak, nakalimutan ng vitamins ng pamilya, lalo-lalo na nakalimutan ang magaganda nilang asawa, mga kapatid, kaya nagkakaroon ng away, mga kapatid. Amen? Hindi ito regarding lang sa nag-abot tayo ng pera, hindi ito regarding sa binili natin yung gusto nila, hindi ito regarding, mga kapatid. Ito po ay tumutukoy paano po natin pinoproteksyonan ang ating sambahayanan. Amen? Mostly dito, mababanggit natin, sa Bible, marami pong situation na mababasa natin, puro father ang binibigyang pansin ng Panginoon na tayo po ang responsable, hindi irresponsable, responsable sa pagbabantay sa ating pamilya. Sa ating pamilya, sa ating tunay na pamilya. Amen? Kasi kadalasan, pag tayo po'y nag-asawa, mga kapatid, tatandaan po natin, mga tatay. Amen? Responsable na po natin yung tunay nating family. First family. The first family ay yung pinakasalan natin. Kasi nag-asawa na tayo eh. Kung noon tumutulong tayo sa mga magulang natin, sa mga kapatid natin, nag-aabot po tayo, hindi po masama yon, mga kapatid. But don't forget our first family. Responsibilidad po natin yan. Amen? Minsan baka napapabayaan natin pamilya natin, sa ibang pamilya tumitingin tayo. Kasi bawat kapatid natin, may kanya-kanya na pong pamilya. Bawat mga mahal natin sa buhay, may kanya-kanya na pong pamilya na sila naman po ang tutugon sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Amen? Ugali pa naman natin mga Pilipino, mga kapatid. Lahat aakuin natin. Kaya ang nangyayari, nagiging tamad po yung mga minsan yung mga mahal sa buhay na mabubuhay sa asa, ayaw na magtrabaho, malaki ang katawan, no? Mas maraming tambay kaysa dapat buhayin ang kanyang pamilya. Ayaw nang gumiskarte kasi okay naman si ate nagpapadala, okay naman si kuya nagpapadala ng mga kapatid. Pag ganun po ang ating attitude, hindi po natin mararating yung bagay na gusto nating marating. It is the family, the father and the mother, mga kapatid, amen, na huwag po natin hahayaan
na ang ating family ay magkaroon ng malaking problema. Minsan, naawa tayo, ay naku, kawawa naman yung kapatid ko. Ginusto nilang buhay yan mga kapatid. Pwede natin tulungan, pero turuan din natin. Hindi lahat tayo po ang responsable. Kasi may pamilya na po tayo na dapat nating tuunan ng pansin. Naintindihan po ba natin? No? Okay. Mga kapatid sa Bible, sabi ko nga po, ito yung sabi ko, God, ano po bang ibibigay niyo sa aking mensahe? Ito po'y tumukoy sa isang pamilya, mga kapatid. And the responsible of the family, of the parents. And responsibility ng magulang at responsibility ng mga anak sa pamilya. Today, in our pandemic, mga kapatid, mayroong purpose ang Diyos. May nais siyang gustong ipahiwatig sa atin. Marami na pong nanalangin na itong pandemic na ito, lusawin ng Diyos. Meron na po nag-declare na, I rebuke you in the name of Jesus. Pandemic, lumayas ka. Pero ayaw po talagang lumayas, mga kapatid. At katunayan ay may panibago naman daw darating. Dalawang pandemic uli, dalawang virus. No? Anong pangalan, Sister Fat? MU. Mutual Understanding. C12. At saka si C12. Ang sabi nila, itong pandemic na ito ay malupit. No? Kaya, kung mapapansin natin, mga kapatid, rebuke tayo na rebuke. Nagpe-pray tayo. Pero, marami na rin pastor, no? Na sa headquarters, nagpasa po sila ng list. No, nakakalungkot, mga kapatid, dahil kakapwa pastor natin, mga asawa nila, gumagawa sa Panginoon, dumating sa time na talagang nakatakda ang kamatayan sa bawat isa. Pero the great response na nakita natin doon is good night. Hindi natin sinasabing goodbye, good night. Kasi sa mga anak ng Diyos na namatay, natutulog lang. Amen? Natutulog lang. Amen? So, nakita natin na almost 30 na yata to 40 po ang namatay, mga kapatid. So, Diyos po ang nakakaalam niya. May mga pastor tayo na they do their job, nagkaroon ng COVID, pamilya-pamilya, mga kapatid. Pero hindi po kasi tayo exempted sa ganito mga bagay. Kaya kailangan po natin mag-ingat. Kailangan po natin na sumunod sa batas. Kailangan natin sumunod sa ating gobyerno for our safety, mga kapatid. Kung hindi man tayo maniwala, sumunod na lang tayo, mga kapatid. Amen? Kaya kami, I protect my family, I protect my children, my wife, mga kapatid, sino man sa sambayan ng mga kapatid. Kaya sabi ko, we will continue on online. Dahil kailangan natin mag-ingat. I've seen, na-witness ko yung COVID, iba't ibang kakilala ko na talagang sinabi nila, napakahirap. Sa pamilya na lang ni Sister Fat, no? We witness this COVID, mga kapatid. But through the power of the Holy Ghost, through the power of God, through the power of prayer, God made a miracle, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Praise God! Hallelujah! Hope is a very religious father and he is a good leader sa kanyang tahanan, mga kapatid. Amen? So, tayo po bilang Kristiyano ay inaasahan ng Diyos na tumulad po tayo sa ugali ni Hope. Amen po ba? Kung meron man po tayong bibigyan ng kasiyahan, unahin po natin ang ating mga mahal sa buhay para hindi po mahuli ang lahat. Naintindihan natin? No? Kasi hindi po natin alam yung panahon. No, example ko lang sa Paradela family. Si tatay may pangako sa akin. Sabi ni tatay sa akin, Pastor, babawi ako sa iyo. Pag pumunta ka ng Bicol, ipapasyal kita. Tuwan-tuwa ako, mga kapatid. No? Talagang sabi ko, opo tay, kasi gusto ko sa Bicol. Naka-attend pa ng kasal ng aming inaanak. Pesyo family, no? Nakita ko yung saya niya.
without expecting, mga kapatid, mga ilang araw ay tumas ang kanyang dugo at kinuha ng ating Panginoon. You see, merong times na nasa kasiyahan tayo at dumarating sa isang banda, mga kapatid, na darating talaga sa panahon na aalis tayo sa ayaw at sa gusto natin. But I know these things happen is in the will of God. At itong pandemic na ito, meron pong purpose ang Diyos. Na mai-settle natin yung ating spiritual relationship sa Diyos, una, magpakalago, magpakatatag sa Panginoon. Pangalawa, ay patatagin natin sa panahon na ito ang ating pamilya. Sabi ko nga, kung meron man tayong pasasayahin, yan po ay ang ating mga mahal sa buhay. Sa panahon ngayon. At we will continue, mga kapatid, to share the gospel to our family. Kung meron man tayong dapat bigyan ng pansin ngayon sa panahon na ito ay ang ating pamilya. Naalala ko sinabi ni Pastor Laksamana, Mike Laksamana, our friend. Nasa US po sila ngayon. Ang sabi niya, Pastor, alam mo ba, sa US, mayroong batas na isinusulong na ang Facebook ay tatanggalin. Huwag na sana mangyari, sabi niya. Kasi pag tinanggal po ang Facebook, damay po yan tayo. Naalala ko din sinabi ng ating presidente na ibaban niya yan. Dahil kung ano-ano daw ang pinupost. Sabi ko, Lord, pag ito po nangyari, wala na tayong online. Sa anong pamamaraan? Text na lang. So, God has a reason these things happen. Habang hindi pa dumarating ang panahon na yan, let us strengthen our family in the presence of our Lord Jesus Christ. Amen. Sabi dito, 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilangan sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya. Mabigat po ito. No? Ang hindi raw tumitingin sa kanyang kamag-anak, sa kanyang pamilya, no, ay tumalikod na sa pananampalataya. At mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Mga tatay, mabigat po ito na sinabi nito sa Book of Timothy. Don't forget our responsibility in our family. Huwag natin kalimutan yung ipinangako natin nung tayo'y nasa alta. Lahat ng pamamalaan ginawa natin. Hindi lang sapat na tayo po ay nag-oo, hindi sapat na napakasalan natin at tapos na po. Lalo na sa mga mananampalataya na ama ng tahanan. Na hindi po dapat natin pababayaan ang ating pamilya, lalo na sa kanilang sa bawat pangangailangan. Tayo po ang unang magproprotekta sa ating mga mahal sa buhay. Bago po natin pasayahin ang ating mga kaibigan o mga kakilala, mga kapatid, we should do first to our family. Amen? Ang sabi ng 1 Peter chapter 5, verse 8, if anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever and a believer. Pag nakikita natin ang ating pamilya na parang nangangailangan, tapos meron tayo na inuuna natin yung ating yung bagong pamilya, yung iba, mas masahol pa tayo sa unbeliever. We are not concerned to our family, mga kapatid. No? Isa pong sinabi ng Diyos, masahol pa tayo, sabi sa Biblia, sa hindi mananampalataya. Amen po ba? Mas masahol pa tayo, mga kapatid. Amen? So we need na kailangan po bilang ama ng tahanan ay unang-una nating magiging concern
ay ang ating mga mahal sa buhay. Praise God. Ay yung ating mga relatives, dapat maunawaan niyo rin yung ibig sabihin nun. Amen? Kailangan niyo rin mag-work. Ang sabi ni Pablo, yung hindi magtrabaho, no, hindi gumawa, mga kapatid, huwag pakainin. Kaya kayong mga anak, huwag kayong maghanap ng pagkain kung hindi kayo naglilinis. Hindi nyo matitikman ang masarap na luto ng nanay nyo sa oras na hindi kayo tumutulong sa loob ng tahanan. Amen po ba? Lahat po ay involved, lahat ay may responsibility. Okay, love in the family. Gaano po siya kaimportante? Sabi ng Proverbs 15:17, better a meal of vegetable where there is love than a fattened calf with hatred. Mas mabuti pa raw ang gulay, amen, na may pag-ibig kesa sa nakahandang mga baka, mamoy, no, mga masasarap, lechong, sa Kapampangan, wala po kaming H, ham, with hatred, na may galit. Kaya nga sabi doon, mas mabuti pang tumira sa kubo ng puno ng pag-ibig kaysa sa mansyon na puno ng galit. Di ba? Naalala ko yung post ni Sister Gazel. Hindi man kami ganun sa kayaman, sa pinansya, puno naman kami ng pag-ibig sa aming tahanan. Amen? Praise the Lord. Sabi ng asawa, mahal naman kita eh. Ay, yung pagmamahal, samahan mo din ang gawa. Amen? Magbigay ka rin. Ayan. Sister Pat, kahit na malaki ang kinikita niya, pinapatunayan ko, no, na ako'y magbibigay sa pambayad. Ayan. Sabi ko, ganito, ako magbabayad ng kuryente. Ay, hindi kuryente, malaki yun eh. Tubig. Ako magbabayad ng tubig. Ako magbabayad ng internet. Yeah. Amen? Ako magluluto. Ako maglalaba. Ako maglilinis. Wala lang eh. No? At bukod doon, mamahalin kitang lubusan. Iyon ang mabigat doon, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Ano sabi rito, mga kapatid, kaya hindi na ako lumalabas ng bahay. Gusto ko pag-uwi na nasa loob ako ng bahay. Amen. Praise the Lord. Ano sabi rito, mga kapatid, kaya mga tatay, lagi ko sinasabi ito sa tinuturo ko eh. Haligi po tayo. Hindi halimaw. No? Mga tatay, hindi po tayo halimaw ng tahanan. Tayo po ay haligi ng tahanan. Amen po ba mga tatay? Minsan nangyayabang ng mga tatay, no? Sa inuman, ang yabang talaga namang papasikat, bibili ng isda, bibili ng manok, para pulutan, pag-uwi ng bahay, bumili ka na ng itlog, ulamin mo, itlog, sardinas. Pasigaw pa yan. Pero doon sa mga kaibigan, brother, sagot ko na ano? Ako nang bahala sa pulutan. Ako nang bahala sa inuman. Pero yung mga anak, may sakit dahil walang vitamina, magaling magpasikat, pero sa kanilang pamilya, nganga. Amen? Pero ang tunay na ama ng tahanan ay pinatutunayan niya yung kanyang pagmamahal sa kanyang mga mahal sa buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen? Ayan. Hindi ko po sinabing huwag kayong tumulong sa mahal sa buhay natin. Kailangan po natin silang tulungan. Pero hindi po ibig sabihin, lahat ng kanilang pangangailangan sa pamilya nila ay tutugunan natin. Amen? Hindi po
Kasi magiging maaabuso rin tayo, mga kapatid. At hindi natin sila tinuturuan. Right? At sabi ng Deuteronomy chapter 6, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. This commandment that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. The pinaka-basic na dapat unang malaman ng ating mga anak habang blanco pa ang kanilang kaisipan ay malaman nilang merong Diyos na nag-iisa na dapat nating paglingkuran. Habang maliliit sila, minomotivate na natin sila. Naalala ko si Hitler. Si Hitler po, mga kapatid, talagang laging makikita sa school yung kanyang mission, yung kanyang vision, at naka-front yung kanyang pangalan. Pag hindi po ginawa, mga kapatid, papatayin po yung hindi susunod. Binrainwash yung mga bata, binabrainwash na niya. Amen? At dumating sa time na talagang puno ng galit. Motivate niya. War ang kanyang weapon, mga kapatid. Para magawa niya yung kailangan lasunin niya kaisipan ng tao. Bata pa lang. Sa bata, sinisimula. Because ang mga bata, ang mga children ay blanco ang kaisipan. Amen? Kaya nga, kung saan dapat nating bantayan, subaybayan ang ating mga anak, yung sa panahon na sila'y maliliit pa. Train up a child in the way they should grow. Amen? Habang maliliit, turuan na natin sila magkaroon ng pagkatakot sa Diyos. Sabi ng sayings, huwag natin turuan ang ating mga anak not to become riches, but teach them na maging masaya sa kanilang pamumuhay. Ano man ang kanilang kalagayan, upang dumating man sa isang sitwasyon, ay ma-appreciate nila lahat ng bagay na meron sila. Matututunan nila. Amen po ba? May mga batang na-stress because bata pa lang hindi nila naranasan na maging bata. Bata pa lang hindi nila naranasan na pinapasok na sila sa mga trabaho. Amen? Yung mga maliliit, mga kapatid, yung mga maliliit na kakaawa, naghahanap ng baka. Ako naranasan ko magbakal sa hirap ng aming buhay. Pero magustuhan ko hindi ng nanay ko, kaya pinapalo ko ng nanay ko. Sinusunog namin yung wire, kinukuha namin mga kapatid. Parang sa turo sa akin, laging sinasaling sa amin ng aming nanay, hindi nyo kailangan magtrabaho. Responsibilidad namin yan. Ang kailangan nyo lang mag-aral muna kayo. Darating ang panahon, maintindihan nyo ang sinasabi namin. Pag kayo'y nakatapos, doon nyo malalaman ang kahalagahan ng pag-aaral. Kaya nga dapat i-push natin. Amen? Sa ating mga magulang, lagi natin sabihin kung gaano kasarap maglingkod sa Diyos. Sa ating mga anak, iparinig natin sa loob ng tahanan, anak, napakasarap maglingkod sa Diyos. Doon pa lang sinasabi na natin sa kaisipan nila. Amen? Naalala ko may kapatiran, mga kapatid, ang sabi ng anak niya, nanay, ayaw mo na mag-asawa. Bakit? Ang hirap pala mag-asawa. Na-misinterpret niya kasi lagi nakikita niya nag-aaway, nagtatalo, nawala yung faith to believe in the blessing of God. Yun yung wag dapat mawala. Dapat ipakita natin mga kapatid sa kanila kung gaano kabuti ang Diyos sa kawalan, sa pagpapala, sa kasaganaan, sa kagutuman. Lagi natin sasabihin sa kanila, magtitiwala tayo sa Diyos, magpapasalamat tayo sa Diyos, pupurihin natin ng Diyos sa lahat ng panahon. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Let us impress our children kung gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road. Sabihin natin sa kanila, anak, masarap maglingkod sa Diyos. Anak, manalangin kayo. Anak, lagi natin sabihin. Isa sa nakita ko, mga kapatid, to God be all the glory, na na-impart natin sa ating mga anak. Tuwing gabi, si Natalie kasi nananaginip ng mga bad dreams. Mama, nanay, nakano ko ng bad dreams. Nanay, naano siya sa bad dreams.
Sabi ni Sister Fat, kaya you need to pray para maganda ang dreams mo. Alam niyo, to God be all the glory. Simula nung sinabi ni Sister Fat yun, hindi yan matutulog. Kahit natutulog niya kay Tita Nora niya matutulog, papasok muna sa loob ng kwarto yung kasamang atin. Nanay, we need to pray. No? Ilang days niya nang ginawa, mga kapatid, na nakasanayan niya na before she sleeps, kailangan niyang mag-pray. Amen? Wala po kasing ibang magtuturo sa ating mga anak. Kung aasahan mo sa labas, wala po magtuturo dyan. Ang nakikita nila ay mga bagay na hindi maganda. Kaya doon pa lang sa ating tahanan, tayo na po ang magpapakita ng halimbawa na dapat nilang gawin. Ano sabi nito? When you lie down and when you get up, tie them as a symbol on your hands and bind them on your foreheads. Kaya mahalaga mga kapatid, lagyan niyo po ng mga scripture ang inyong mga bahay. Amen? Lagyan niyo yung walls para nakikita nila. Baka mamaya sa sobrang laro nila sa Dota. No? Ano ba yung tawag ni Karit Natalie dyan? Bobo Legends ni Natalie. Nakita niya noong December yung kanya mga pinsan nagkukumpulan. Sabi ito, sumbong sa kanya, tatay! Yung mga pinsan ko, nagbo-Bobo Legends. Bobo Legends ang tawag niya mga kapatid. Amen? So, pag malalaki, ang hirap na nilang pagsabihan. Ang pagsasabihan ay mga anak. Amen? Tumigil ka! Sisigawan ng tatay. Minsan hamunin pa ng suntukan mga kapatid ng tatay. Alam niyo, pag napabayaan natin silang ganon, they will suffer a great consequence from the Lord. Huwag po natin hayaan na ganon ang magiging attitude nila sa atin, mga kapatid. Kailangan ipakita natin, you will respect me. I am your father. Kami ang magulang mo. Amen? Kaya kayo mga anak, kahit nakapag-asawa na kayo mga kapatid, kahit ano na po ang narating ninyo, you stay respect to your parents. Pinakamahalaga po yan. Kung pinaka-the best na palihan, ibigay nyo na po sa kanila. Kasi nakatingin po ang inyong mga anak. At pag nakikita nila, ginagawa nyo yan sa inyong mga magulang, gagawin din nila sa atin yung mga bagay na iyon. Amen po ba? No? Paligayahin natin kung ano yung pinaka-the-best na maibibigay natin. Ibigay natin mga kapatid. Amen? Huwag natin bibilangan. Pasayahin natin sila. Gusto nila ito, bigay natin mga kapatid. Pasayahin natin sila na ang kanilang puso ay magkaroon ng kagalakan. Dahil ang sabi ng Diyos, ito yung may blessing. Amen? We need their advice. Dahil malayo na po ang kanilang mga narating na kailangan. Tignan nyo yung mga kabataan, even the believers, na hindi po marunong makinig sa payo ng mga nakakatanda, ng mga elders, ng mga magulang, na wawalay sa Panginoon. Akala nila sapat na meron silang pera, na meron na silang bahay, sapat na hindi na sila makikinig ng salita ng Diyos kasi kaya na nila, nakapagtapos na sila. Hindi natin pwedeng ipagmalaki anumang bagay material meron tayo mga kapatid because hindi titignan ng Diyos kung anong meron tayo. Titignan ng Diyos ang ating puso kung nananatili ba tayo sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon at maging sa ating mga magulang na ating silang pinasasaya. Hallelujah! Ibinibigay yung nararapat na pagmamahal sa ating pamilya, mga kapatid. Amen po ba? Kailangan ibigay natin ang nararapat. At ang sabi dito, tie them as a symbol on your houses and on your gates. Amen? It's biblical. Ilagay mo, pakita mo, pagpasok ng kapitbahay, ng mga kaibigan, I can do all things through Christ who strengthened me. Di ba? Pagbaba mo dito sa sala, meron pa, do not be afraid, I am your shield. May binabasa ka. As for me and my house, we will serve the Lord. Di ba? Sunod, meron pa dito, mga kapatid, Merry Christmas and a Happy New Year. Christmas na kasi mga kapatid. Amen po ba? So, isang bagay mga kapatid na tinuruan tayo ng Diyos. Minsan inaalis ng Diyos kung anong meron tayo.
Nasapit tayo ng tagumpay, pero biglang inalis ng Panginoon yun sa atin. Para ano? Makita natin ang ating sarili. Kung wala ang Diyos, wala tayong mararating. Hallelujah! Na tinuro ng Diyos sa kanyang bayan, na kanyang ginutom, sinubukan ang bawat puso upang i-prove, makita ng Diyos ang kanilang puso kung tunay silang nagmamahal sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Kaya we need to love God and our family, brothers and sisters. Kung ayaw po natin na hindi maging maganda ang kalalabasan ng ating mga buhay. Amen? Sabi nito, what is the result of a lack of love in the home? Pinag-uusapan natin ang bating tahanan. Many studies of adults with emotional problems show that this problem go back to a lack of love in their homes when they were children. Saan magsisimula habang sila'y bata? Amen? At sabi nga, when children feel unloved or misunderstood by those in their home, they usually will lack self-confidence. Ito po yung ingatan natin. No? Tayo po mga matatanda, babantayan po natin sila, iingatan po. Don't make them perfect agad. Mali kasi yung tinitignan natin kung anong mali nung nagagawa nila. Bata po yan. At tapos ayan, ginawa mo. Mali yan. Tapos, yung ginawa niya. Naano yung bata, naasiwa, mga kapatid. Dapat help them, not condemn them sa kanilang pagkakamali. Natural po yung pagkakamali. Kasi pag lagi po yun na naririnig nila, sumbong sa mali, puro mali na lang ang maririnig, wala mang appreciation na sinasabi sa mga bata, wala po tayong may tutulong. Kaya mas maganda mga kapatid, tayong mga magulang ang magsubaybay sa ating mga anak. Minsan pag napapagkatiwala natin sa iba, kung hindi po sila ganun, lalo na yung patience, no? Ay nami-misunderstood po na yung growth ng mga bata, mga kapatid. Then in return, paglaki niyan, walang confidence sa sarili. Kasi nung bata pa lang, pinigilan mo na. Amen? Kahapon, pinagawa namin si Natalie. Si Natalie, walang problema pag sinabi mo, gawin mo yung project mo. Talaga naman laban niya. Si Carrie, pinano namin siya, pinaliwanag niya. Nung nagawa niya, tuwang-tuwa siya. Sabi niya, I got it. Sabi ko, anak, matalino ka, anak. Totoo yan. Amen. Huwag kang matatakot. Amen po ba? Kaya sabi kayo na Ate Nora, huwag yung lagi na lang mali ang babantayan. Kaya sila nagkakamali kasi bata sila. Dapat pagsabihan. Amen? I-appreciate. Kasi yun po yung malaking tulong sa mga bata. Amen po ba? Kasi pag lagi na lang mali, ang nakikita natin sa kanila, nakasanayan pa ng matatanda, na lagi na mali. Iiyak ang bata. Wala na siya magagawa. Bobo ko. Ganun na lang ang tingin, mga kapatid. Ang kailangan nila pagmamahal. Love. Sabi dito, children who feel unloved are also more likely to catch disease. They don't have the resistance to germs that happy children do. Tandaan po natin, biblically, ang masayang puso ay nakakatulong po sa kalusugan ng ating mga katawan. Hallelujah. Kaya, let us encourage our children to become happy. Paano po sila magiging masaya? Amen? No? Lalo na yung mga bata, kailangan ma-express nila. Huwag natin parang disusit sila, mga kapatid. Show them. No? Ako yung hindi ko naranasan nung ako'y bata kasi talagang kapos kaya Sabi ko sa, ano man yung anak ko, pinaparamdam ko sa kanila.
pero tinuturuan natin. Sabi ko, kahit ganito yung bahay, ano man narating natin, sabi ko kay Sister Fat, huwag natin na sasanayin sila sa luho. Totoo po, hindi po namin sila sinanay sa luho. Hindi nga namin binibilihan ng cellphone. Gusto nila ng mga laptop, yun lang, mga hanggang doon lang. At may oras po sila. Pag sinabi alas 2, tulog po na sila mga kapatid. Na-settle na natin yung discipline sa kanila mga kapatid. Count lang. Pag bumilang ako 5 pa lang sinabi ko, hihinto na po sila. No? Sabi ko, God, thank you. Sa una pa lang, madali na igabay na natin sila sa ganong pamamaraan. Amen? Children who have not experienced enough love in their homes are often the ones who become rebellious against God and the church. They don't understand God's love for them because they have not experienced adequate human love. Alam niyo, malaking tulong. The reason na nag-alaga po ko ng mga hayop. Yung hayop po, hindi yung hayop. Iba po yung hayop, iba yung hayop. Yung hayop, may lambing po yun. Hayop. Anong hayop niyo sa bahay? Pag sinabi, anong hayop niyo sa bahay? Iba nang lalabas doon. No? Kaya, ingat tayo sa words. Anong hayop niyo sa bahay? So, bakit ko po ginagawa na mag-alaga? Tinuturuan ko yung mga anak ko na yakapin yung tuta. Tinuturuan ko sila mga kapatid yakapin ng pusa. Bakit? Para ma-express nila yung love na masarap palang magmahal. Kung ma-express nila sa hayop yun, mga kapatid, kaya lalo nila sa tao magagawa ang mga bagay na yun. Kasi minsan, may tao kasi may bata kasi na manakit ng hayop, grabe, di ba? Tinotorture. Pag nakasanayan niya po yun, magiging madadala niya sa paglaki niya, pati tao gagawin niya yun. Kailangan matutuloy sila magmahal sa hayop, sa kapaligiran, sa halaman, no? Na ituturo natin sa kanila habang sila po ay malilit. Kaya saludo ko sa mga guro, sa ating mga guro, kahit sa andakong bansa, saludo po ako sa inyo. Napakahirap po yung patience. Nabigyan kayo ng Diyos ng ganyang patience. Salamat po. Amen? Meron nga dating teacher na umiyak yung anak ko dahil yata may nakasakit o hindi niya pinalabas, hindi pa tapos yung ginagawa. Sorry, sabi ko, ma'am, huwag po kayo mag-alala sa akin. Kung kailangan yung paluin yung anak ko sa tama, paluin mo. Wala kang maririnig sa akin. Kasi gusto ko matuto ang anak ko. Amen? Ayoko siyang matolerate. Kasi kami po, tayo po, sa panahon noon, lumaki po tayo na pinapalo tayo ng ating guro pag wala tayo. Nag-i-squat po tayo, mga kapatid, pero tignan nyo naman, yung ugali natin. Amen? Ngayon, baliktad. Ang mga teacher ay takot na silang mamalo dahil sa panahon ngayon, dahil sa batas. But we are, thank God, naranasan natin na tayo po ay dinisiplina. Amen? So, sabi po ito, creating an atmosphere of love sa ating tahanan. Lalo na yung mga anak, ang kahinaan niya pagkain. If you cook a delicious food, hindi po maghahanap sa labas yan. Uuwi at uuwi yan. Doon ako sa bahay kakain. Amen? Ako, natutuwa ako kasi ang gagaling ng mga member ko magluto. Mga nanay, gayon din mga tatay. Natikman ko yung mga luto niyo. Pag may mga birthday, talaga namang suwabe sa sarap. May mga member din na magaling din kumain. Ayan. Paano naman sasaya ang nagluto kung walang kakain? Kaya kung gusto niyo pong maubos ang inyong luto, kami po, imbitahan niyo ni Sander. Sigurado po, ubos po ang lutuin ninyo. Praise God. Hallelujah. Ang sabi po rito, mga kapatid, King Solomon, who wrote Proverbs, declared that a home that could only enjoy simple food with love was better than a rich home with delicious meal
and hatred. Tignan mo, hindi aalis ang asawa mo pag marunong ka magluto. Amen? Yung asawa ko magaling mag-bake. Pero ngayon, pinag-aralan niya yung masarap na luto. Hindi lang baking ang alam ngayon, mga kapatid. Amen? Sabi rito, he knew from experience that riches do not bring happiness and love. It is love that makes a home happy. Minsan mali kasi ang concept, tinatayo ang pundasyon sa maraming pera ang kanyang pamilya. Kaya lumalaki na hindi wala sa ayos. Dapat let us make a home happy. That is the secret. Minsan natural lang yung nagtatampo. Kami ni Sister Fat, natural lang, tao lang kami, kahit pastor ako eh. Kaya nga sabi ko sa kanya, pag uwi mo sa bahay, walang accountant, walang pastor. Pag kami sa pamilya, gusto ko ikaw ay nanay, gusto ko ako ay tatay. Yeah. Kaya pag nagalit ako, sabi niya, pastor ka! Hindi, tatay ako, nasa bahay ako ngayon. Di ba? Amen? At yung mga anak natin, yung mga anak ko, lalapit sila sa akin ng maayos. Kasi alam nila tatay ako. Meron kasing pangyayari na pastor, takot lumapit ang anak kasi baka pastor ka. Kaya sa bahay ang patawag ko, tatay. Don't call me pastor. Tatay. Pag magtrabaho ako, yun, pastor ako. Pero gusto ko marinig yung salitang tatay pagdating sa bahay. Pag kaming magkakapatid. Minsan yung mga kapatid ko nga, tinatawag na ako pastor. Sabi ko, tawagin niyo lang ako sa pangalan. Pastor Roland. Kuya. No, gusto ko mapil yung kuya. Amen? Gusto ko mapil. Nanay ko, pati ako tinatawag ng pastor. Gusto ko na yung anak. Gusto ko yun. Ayoko yung nanay, pastor, nangingilag tuloy yung nanay ko eh. Gusto ko tawagin niya akong anak. Yun yung anak kong pogi. Hindi ko pa kasi narinig. Dati ko lang, cute mo anak. Nang lumaki na anak na lang, wala na yung cute. Hindi. Isa sa talagang magsasabi sa atin na maganda at pogi tayo, magulang natin. Ipaglalaban nila ng patayan pag may umaway sa atin. Amen? Lalo na, anong tsura ng ilong ng anak mo? Ba't ganun? Ay, sabihin ko sa iyo, pag ginawa mo sa nanay ko yan, dakot ka talaga. Amen? Dahil mahal na mahal tayo ng ating mga magulang. Amen? Palampakan natin ang Panginoon. Parents who give their children a home where there is love and peace and joy are providing them with the most important thing in life. Wow. No? Kaya yung na-mold tayo na wala man tayong pera, manatili ka pa rin sa bahay. No? Kasi it's not the money. It is the hug of our parents. It is the love of our parents that we miss a lot. Amen? Nakakatulong ang pera, mga kapatid. Pero the love is the problem. Pero huwag natin ilalagay yung relationship doon sa pera na masaya lang pag may pera. Tignan mo, may mga tahanan na nag-aaway pag walang pera. Talagang batuhan ng plato. Walang alam! Anong klaseng bahay ito? Pero hindi naman siya nagtrabaho. Naghahanap ng pagkain. Di ba? Dinis na naman! Naalala ko tuloy sila Brenner, sila Kuya. Dumating sa time na talagang toyo, asin, kape, yung kanilang ulam. Pero hindi man sila nag-murmur sa Panginoon. Si Brenner, lumaki sa toyo. Walang toyo si Brenner, ha? Yung ulam. Sa toyo talaga. Pero si Romel, lumaki sa yogurt. Amen? Pero tignan mo ang karunungan ni Brenner at ni Romel. Dahil may mga magulang na nanindigan, may ama ng tahanan na nanindigan, may ina ng tahanan na nanindigan, pinakita nila sa kanilang mga anak, anuman ang kalagayan natin, hindi tayo susuko sa paglilingkod sa Diyos.
tayo ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi po tayo titigil. Sila Ate Melinda, to God be the glory, na we witness na gumapang talaga sa hirap. Pero ang magulang ay hindi tumigil. Nagtyaga sila nagtinda ng fishbowl sa Baguio. Kaya hindi sila kuya, sila Ate Melinda. Nagtyaga sila nagtinda kung ano at napatapos nila ang kanilang mga anak. Amen? By the grace of God. Praise God. Amen? At sabi rito, they are giving their children a heritage which will prepare them for life in a way that abundant food or clothes or the best of education in themselves could never do. Amen? Hallelujah. Ang sabi rito, happy in the Lord. God's promises those who trust in Him. Praise God. The Hebrew word Eshel, which translated blessed, can also mean how happy. These verses are saying that the man who trusts in the Lord is happy. Therefore, Abraham was the happy man because he trusted in the Lord instead of being anxious about the future. Abraham trusted that God would take care of him in its difficult situation. If a father and mother are happy and trusting in the Lord, what effect will this have on the atmosphere of their home? What effect will it have in influencing their children to follow the Lord? Amen? May effect po yun. Once we express we are happy in what we are doing. Happy ka pag may Sunday service. Minsan, ito, napapansin ko, sabi na, namimiss na namin ang mga face-to-face. Ang sakap pakinggan. Gusto namin ng face-to-face. Sana pagdating uli ng face-to-face, huwag na kayong malilate. Amen? Kasi express mo sa Diyos yun eh. Right? Hindi sa kaya, to God be all the glory. Simula nakakilala ko sa panang, alas 7 noon, base na ako. Alas 6. Alas 7 nasa simbahan na ako. Start ng service sa PC, alas 8, alas 9. Yun ang ginagawa ko. Hanggang ngayon, may habit, to God be all the glory. 7 o'clock, ayos na ako dito. Amen? Nakabase na ako ng 8 o'clock. Prepare na ako mga kapatid because that is my commitment to God. Gusto ko siyang pa-impressan. Maliit man yung mahuli man sa pagbangon yung mga anak ko, or yung aking may bahay, mga kapatid, syempre pagod yan. So, pero yung commitment ko bilang tatay, ipapakita ko sa kanila yung bilang tatay, mga kapatid. Tayo yung mag-lead. Hindi tayo hihilahin ng anak, parang awa mo na, magsimba ka na. Hindi, pag-pray mo na lang ako, anak. Hoy! Hindi makapasok sa langit yan! Ikaw ang amalang tahanan. Pakita mo sa anak mo. Pakita mo sa asawa mo. Sumunod kayo sa akin. Paano mo mapapasunod ang iyong asawa, ang mga anak, kung ikaw mismo hindi marunong sumunod sa Diyos? Huwag tayo mag-expect, mga magulang, mga kapatid ko, na tayo mapapasunod po natin, na mapasunod ang ating mga mahal sa buhay. Kung tayo mismo ay hindi marunong sumunod sa Diyos na may likha sa atin. Minsan pinagmamalaki natin, sundin niyo ako kung tatay niyo. Tandaan mo, tatay, meron pa rin nakakataas sa atin ang ating amang nasa langit na kailangan din natin sundin ito. Amen? Pangalawa, be an example of a happy home. Si Abraham, pinakamagandang halimbawa po rito. When their son was called Isaac, which means laughter. Hoy, mga kapatid, tignan niyo yung mga meaning ng pangalan niyo sa internet. May mga meaning po yan. Si Carrie, charisma means miracle. Tama. Si Natalie, ganun din halos eh. God's blessing. Unexpected blessing. Talaga naghanap kami. Alam niyo ba yung Fatima? Anong meaning? Yung patron doon sa Mandaluyong, doon siya pinangalan. Fatima.
yung patron nila doon sa simbahan. Pero may meaning yan, Fatima. Mataba si Ma. Praise God. Eh sa inyo, Pastor, Rolando. Oh. Sabi ng nanay ko, lola ko ang nagpangalan sa akin, Rolando. Yan ang pangalan ng Makatang Pilipino. Rolando! Praise the Lord. Amen? At pag nagbigay naman kayo ng pangalan sa mga anak nyo, huwag nyo naman kaming pahirapan. Hanggang ngayon, hindi ko mabanggit ang mga pangalan ng anak ni Sander. Hindi ko alam kung sino si Zaili, hindi ko alam sino si Sania. Sa susunod yan, pag nanganak ulit si Dayan, Sider na. Amen? As sabi nito, Isaac was born into a happy home because it was one where the parents really trusted in God. Some people think that godliness and laughter do not mix, but they do very much. No? Yung laughter, tsaka yung paglilingkod sa Diyos. Pag tinawag tayo ng Diyos, akala natin hindi tayo ngintay. Naalala ko doon sa pinuntahan namin isang lugar, di ko na sasabihin. Kasi, nung pumunta kami doon, pinuntahan namin mga, tawa ka na kami ng tawanan. Alam niyo naman ako, mga kapatid, no? Nagpatawa ko. Kinalapit ako ng isang nanay. Pastor, tanong ko lang ha. Sabi ko, bakit po? Pag kayo po ba nag-preach, hindi kayo ganyan. Sabi ko, anong ibig niyo po sabihin? Kasi parang nakikita ko lagi kang tawan-tawa. Ang tingin nila, pag ang pastor tawa ng tawa, karnan. Kaya may mga pastor na ang kanilang postura sa kanilang member, mga kapatid. May ilang member, takot lumapit. May ilang pangyayari, mga kapatid, natakot siya sa member, takot siya doon sa pastor. Nung time ako'y nagturo, mga kapatid, ang dami tinanong ng member ay nung mga tinuturuan. Sabi ng asawa, Pastor, bakit siya yung nagtatanong sila sa asawa ko ayaw? Sabi ko, nakasimangot kasi asawa mo, hindi tumatawa. Hindi po masamang tumawa. Sabi ko sa kanya, alam mo, sister, binago tayo ng Diyos. Pag binago tayo ng Diyos, hindi ibig sabihin, hindi na tayo tatawa. Tao din kaming katulad niyo. Gusto rin namin maging malusog. Kayo lang ba gustong malusog? Ang masayahing tao, kalusugan sa katawan ang nai-impart nito. Kung ikay laging sumisimangot, baka madali kang mamatay. Amen? Amen? Hindi po masama ang umiti ang pastor. Baka ma-misinterpret niyo po, ha? Sabi ko, sa liit ng panahon ng buhay, sisimangot pa ba kami? Hindi po masamang makitawa sa bawat kapatiran. Kaya sabi ko, ang ACM family, ACM Church, ay gawin nating family. Para hindi kayo matakot sa akin. Ituring niyo akong magulang. Amen po ba, mga kapatid? Amen! Oy, mga anak! Sagot kayo, Amen! Amen! Yan. So, pag tinuring niyo akong anak, ama, bilang anak ko, ayun, bilang anak ko, makinig kayo mga anak, bigyan nyo din ang tatay ninyo. Nakadali ang tatay. Kaya sabi ko, family ang ating relasyon. I am your spiritual father, so wag po kayo matatakot sa akin. Marunong po akong umiti. Amen? Kaya, bata pa rin tayo tignan at mas matanda kayo tignan dahil lagi kayong sumisimango. Ang sikreto po, ngiti lang. Kaya Sister Pat, pinangingiti ko yan. Siya naman, pinaiiyak ako. Vice versa lang, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nito, Isaac was born into a happy home because it was one where the parents really trusted in God. Some people think that godliness and laughter do not mix, but they do very much. Godly people are happy people because they do not need to fear any problem. They know that God is with them to meet their every need. Amen? The importance in the love in the family is the love between husband and wife.
Huwag po natin kalimutan yung pagmamahala ng husband and wife. Yung ating commitment. Sa kagutuman, ano pa? Sa kasaganaan, sa pagsubok, sa pagpapala. Anong huli doon? Anong huli doon? Sa pagkinasal? Sa pagpapala? Sandal, ano doon? Ano yung huli doon na sinabi? For better and for worse. For richer and for poorer. Till death do us part. So help me God. Yun ba yun? So help me God. Amen. Ang hindi ko makalimutan, gusto ko yung sinabi ni Sandra talaga kay Dayan. Hawak mo. Mahal, mahal na mahal kita. Patutunayan ko yan. No? Si Sandra binibiro ko lang. Tsaka si Dayan. Pero I am impressed for the love of Brother Sandra to Dayan. Lahat ng sweldo niya talagang sinusurrender niya kay Dayan. Totoo yan. Hindi man ako magtaka kasi ang tatay ko ganun. Pinipiro ko lang si Dayan at si Sandra. Ang tatay ko talagang pamasahe lang ang kinukuha sa nanay ko. Nakita ko yung paano siya magmahal. Kaya sabi ko kay Pat, siguro dapat gayahin mo ang tatay ko. I-surrender mo lahat sa akin. Mali. Mali, mga kapatid. Amen? Pag ganyan po ang asawa ninyo, mga kapatid, ay talaga naman, no? Less ang stress at laging masarap ang ulam. Naiintindihan ko naman, bakit? Ang mga nanay, mahirap po mag-budget. Minsan naririnig natin, minsan nanay ko lagi, mag-share mo talaga yan. Kasi napakahirap po mag-budget, lalo na ngayon. Dati nun nakakakuha pa libreng talbos ng kamote, malunggay na lang ang libre ngayon eh. Dito sa amin, may mga malunggay. Wala nang libre ngayon, mga kapatid. Lahat bibilhin mo na. Ultimo, bulok na isda. Binebenta pa rin. Amen? Wala nang libre. Mas mahirap ngayon. Kaya nga, hindi natin maalis ang mga magulang natin, mga anak, no? Ganon sila nag-express dahil mahirap po talaga. Pero tayong pamamaraan natin, mapapasaya natin sila, gawin natin yung pinaka-the best. Ayan po ba? Kasi iba ang buhay talaga nung. Sabi nito, love between husband and wife. There is another important relationship in the home, which must be good if the home is to be a happy one. This is the relationship between the husband and wife. By loving each other, parents show their children how to love and care for others. Natutuwa ako sa dalawang bata. I'm sorry, no, ma-share ko lang. Matataas ang boses namin ni Sister Pat. High pitch. Pag narinig nila yun, sasabihin ni Natalie, magagawa talaga silang dalawa. Tatay! Huwag kayo mag-away! Ganun kaagad siya, pag mataas ang boses ko, di, makukontrol nga. Kaya kukontrolin mo yung boses mo. Pag pinagalitan mo naman sila, gagawa sila ng mga love letter. Ibibigay nila. Kaya everyday, meron kaming mga love letter. Ilalagay nga namin sa frame eh. Minsan, sasabihin nila, sorry tatay, sorry nanay, we love you. They will hug you. No? Napakasarap mga kapatid na sila yung nagiging daan pag natuluan natin sila. Sila yung magiging bridge upang make our home continue happy. Amen? Praise God. Hallelujah. At sabi nito mga kapatid, the children grow in the confidence that they too can live happily with others because they have learned how to do it from their parents. Tignan niyo, saya-saya ng mga bata pag yung nakita ko yung anak ni Grace, puno ng pag-ibig, no? Sa pamilya. Kaya tignan mo, masiyahin. Nagsiselos nga si Gian. Minsan, pinaiyak na ni Gian, kinukulot yata. Gian, ha? Makulong ka dyan. No? Kasi iba yung expression ng pagkulang sa hinahanap pa ni Gian. Mag-asawa ka ng Gian para ma-express mo rin. Amen? Unang apo.
Yung anak ni Sander, makita mo yung saya, yung anak ni Brother Orculio, mga kapatid, yung anak ni Paradela, yung anak ni Sister Teta, mga anak ni Brother Aaron, mga kapatid. Amen? So, nakikita natin yung iba pang may mga anak, expression ng mga anak na masaya sila sa loob ng tahanan. Amen? Hindi sila naghahanap sa labas. Si Flor, si Kathleen, grabe. Lalo na si Rones. Grabe yung pagmamahal ni Flor ngayon, mga kapatid. Talagang pinagsisilbihan niya si Rones. Yun ay pagkatapos ng COVID, nagising si Flor. Naku, naging busy ako sa trabaho. Sabi ni Sister Flor, kailangan ko tutupan ng pagmamahal ng asawa ko, mga anak ko. Ngayon, talagang stage mother. No? Lagi siya nasa kitchen. Nag-iisip siya ng maganda niyang iluluto. Sila Pastor Romy. Ganon din ang kanilang mga anak. Si Kuya Willie. Minsan may mga system na sa sobrang galit natin, pero kailangan gawin. Naalala ko si Kuya Willie sa galit niya, talagang ginano niya si Mark. Kinuwento niya sa amin. Kasi talagang si Mark, talagang parang hindi mo na alam kung saan ang punta, mga kapatid. Alisin ako! Paglabas niya, ginano siya ni Kuya Willie. Inangat. Ngayon, ang bait ni Mark ngayon. Mapansin niyo, mayroong part sa ating mga gulang, minsan gamitan natin ng lakas, tapang ang mga anak natin para ma-realize nila na kailangan nila tayo. Amen? Hindi puro patebe ang gagawin natin sa kanila. Kailangan natin silang turuan dahil pag hindi po natin sila tinuruan, sabi ng Biblia, pag pinabayaan po natin sila, kasama po tayong mapapahamak sa pagkapabayaan natin sa ating mga anak. Kaya nakakalungkot na may mga anak na parang halimaw sa loob ng tahanan. Dahil napabayaan natin, mga kapatid, sa sobrang pagmamahal, mali pala. Amen po ba? So let us continue habang maliliit sila, turuan na natin sila. Yung tama at maayos na pagdidisiplina sa kanilang mga buhay. Praise God. The characteristic of love. Yan po'y makikita natin sa 1 Corinthians chapter 13, 1 hanggang tuloy-tuloy po hanggang huli. At alam po natin yun sa tatlo, ang pinaka-greatest ang love. Huwag pong mawawala. Let us love our family. May mga negative po tayo. May mga, hindi po natin pwedeng ipagpalit ang ating pamilya sa yamang meron tayo. Kasiraan po natin yun. Mangyayari po yan, mga kapatid. So, meron nga tayong pera, pero ang titignan, hindi yung perang meron tayo, hindi titignan yung ganda ng bahay na meron tayo. Ang titignan, kamusta ang loob ng pamilya nyo? Kamusta ang loob ng tahanan nyo? Pangit yun, tumatawag tayo sa Diyos, nagpupuri tayo sa Panginoon, sumasamba tayo sa Diyos, lalo na tayo mananampalataya, mga kapatid, at pagkatapos sa loob ng tahanan ay hindi tayo magkakasundo, walang pag-ibig, walang pagmamahalan. Ito po'y hindi maganda sa harapan ng Diyos. It is useless when we're lifting our hands. It is useless when worshiping God when our family is broken. It is useless in the sight of the Lord. At sabi ng Panginoon, masahol pa tayo sa hindi mananampalataya. Isang treasure, mga treasure sa buhay natin ay ang ating pamilya. Amen? Huwag natin sambahin ang mga kayamanan higit sa pamilya, higit sa Diyos, higit sa pamilya natin. Our family is a treasure na pinag-iingat sa atin ng ating Panginoon. Mga tatay, mga parents, huwag po kayo mag-expect na may magandang mangyari sa mga anak natin kung tayo mismo ay hindi naging magandang halimbawa. So we need ask the Lord wisdom because siya lang ang makakatulong sa atin. Let us ask advice, counsel to the person who has the Word of God that He will lead us in a right path, mga kapatid.
Sabi nito, Peter uses her humble obedience as an example for other women to follow. Si Abraham, pinakamagandang halimbawa po dyan, yung kanyang patience to wait. Hindi sila nagkaanak, sa habang panahon, hindi naghanap si Abraham. Nanatili siyang patience. Si Sarah ang nagbigay sa kanya. Ito, Abraham, para matupad ang pangako ng Diyos, andyan si Hagar. Amen? Buti hindi sinabi sa akin ni Sister Pat yan. Ang sabi lang sa akin ni Sister Pat noon, mahal, hindi ka ba maghahanap ng iba kung hindi tayo magka-baby? Natural lang naman nagtatanong mga babae, di ba? Sabi ko, huwag kang mag-alala. Hindi man tayo bigyan ng Diyos, ikaw ang bebe ko. Gusto ko man siya buhatin, ngunit di ko magawa. Kaya sa kama na lang, pinatutulog ko si bebe. Hello, bebe. Amen? No? Bigyan man tayo ng Diyos o hindi, patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon at magpapasalamat. Amen? Si Abraham ay naging, for many years, Abraham waited patiently for Sarah to bear him a son. He could have taken a second wife and had children by her. This practice was common in those days, but Abraham showed his love to Sarah by waiting even until Sarah was past bearing children. Amen? Bilang asawa, maging halimbawa po tayo mga kapatid. Praise the Lord sa ating tahanan upang hindi po tayo matulad sa sinabi ng Panginoon na tayo'y masahol pa sa hindi mananampalataya kung ating pong pababayaan ang ating mga mahal sa buhay. I just like to back in the book of Job. In a verse 1. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a larger number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. His son used to take turn holding feasts in their homes, and they would invite their children. When a period of feasting had run its course, Job would send and have them purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. Kung mapapansin natin, mayroong ama ng tahanan na in the situation of his family ay nanatiling nagtiwala sa Panginoon, na siya po ay hindi niya pinabayaan pa rin ang kanyang mga anak. He continued to pray every morning. He prepared his children, the sacrifice na baka ang mga anak niya ay nakakagawa ng pagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. That's the one, a character of a father. I remember my father, to God be all the glory. Sabi ko nga, ito nangyari sa aking buhay. Ito'y isang nagmula sa aking tatay, sa mga magulang namin at nanay. Sabi ko, kaya pala ako naging pastor, pinaalala ng Diyos. Nung kami ay maliliit, na-share ko sa inyo to, no? 6, 5 kami pa noon eh. Gigisingin kami ng aming ama, ng aking tatay, na sa ayaw at gusto mo, babangon ka. Dahil minsan, andyan yung pamalo, bubusan ka niya ng tubig. 6:00, lalakad kami. Nilalakad lang namin ang simbahan sa amin eh. Doon siya sa McKinley, yung dating BGC. Ngayon ay BGC na, may simbahan doon. Tapos may mahabang upuan niya. Nakahiga kami. Sa amin lang yung isang upuan na yun, wala na ibang nakaupo. Kasi nakahiga kami habang nagmimisa, natutulog kami doon. Sabi ng tatay ko,
magandang kasama kayo. Tatay, natutulog lang naman kami. Kahit na kayo natutulog doon, gusto ko kayo nandoon. Kaya lahat kami magkakapatid nakahiga doon natutulog. Hanggang matapos ang misa. Dahil sa puso ng isang ama, na ang kanyang anak ay makita niya gusto niyang lumaki ng mga magulang namin, na lumaki may takot sa Panginoon. Sa kaming kaedad na hindi pa namin naintindihan, ay dinadala niya kami linggo-linggo sa loob ng simbahan. Ano kung matulog kayo? Ang mahalaga, kasama ko kayo nag-aalay sa Panginoon. Dahil sa hindi pa namin naintindihan. Minsan tayong mga magulang, ayaw natin isama ang mga anak dahil maliit, malikot, magulo. Pero hindi natin alam, yung pala yung pinaka-the best na sila'y dalahin sa simbahan. Dahil doon naririnig nila, nakikita na nila ang ating mga ginagawa, nagiging halimbawa po tayo. Di ba si Jesus Christ, bago nag-baptize tayo mga kapatid, ang mga apostles, pinakita ni Jesus Christ, kailangan maganap ito. Kailangan makita nila. Gayun din sa atin. Kung yung ginagawa natin, sa pagtatanim, yung pagtanim ng halaman na yan, idea, alam niyo po saan ko nakuha yan? Sa mga magulang ko. Kasi nung maliliit kami, may taniman kami sa paligid. May mga puno, talbos ng kamote. Hindi ko akalain sa pagiging tatay, nagkaedad na ako mga kapatid, mauwi pala ako sa gusto ko mag-garden. Kaya sabi ko, Sister Fat, if God's will, mag-pray tayo ng farm. Kung darating ang panahon, kung hindi pa darating ang panahon, bigyan tayo pagka gusto ko magtanim. Gusto ko i-boost yung buhay namin doon sa farm. Gusto ko yung ganung part na nagkakaedad tayo, tumatanda tayo, nandun tayo sa farm, hindi sa mall. Maubos ang pera natin sa mall. Amen? Iba yung nasa farm ka, nakikita mo, nagbibingwit ka ng mga palaka, ng mga hito, may mga dagang bukid. Amen? Praise God. Maramdaman ng mga anak natin na ganito pala. Naalala ko tuloy sila Divine. Pumunta kami sa Canlaon. May binigyan kami ng kaimito. Sabi nila Divine, ni Ella, ano yan? Walang kaalam-alam sa mga prutas. Hindi nila alam napakasarap ng kaimito. Amen? Pira na kasi ang kaimito ngayon, mga kapatid, na makita natin. Kaya ba, ano yan? Hindi nyo alam, ang palaka kinakain. Hindi nyo alam, ang daga kinakain. No? Nakatikim na ako ng daga. Nakatikim na ako ng palaka. Nakatikim na ako ng salagubang. Nakatikim ko ng tutupi. Nakatikim ko ng tipaklong, mga kapatid. Kaya sabi ko kay Pap, gusto ko pumunta ng Thailand. Bakit? Gusto kong tikman ang mga scorpio. Bayawak, nakatikim na ako. Nakatikim na rin ako ng sermon. Pag sinesermonan ako ni Sister Pat. Mga kapatid. Pero I thank God, no? Because meron tayong halimbawa in the Bible. Ang mga tatay, mga kapatid, may malaki tayong responsibilidad. Meron tayong dapat gampanan na tayo palang bilang ama ay tatayo, maninindigan, na tayo mismo magtuturo sa ating mga anak na ipakilala sa kanila na tayo ay meron dapat paglingkuran ng Diyos ay huwag mawawala sa ating puso, mailagay sa ating kaisipan, mailagay natin, ma-impart natin sa kanila na kung hindi kayo maglalingkod sa Diyos, mawawala ng kwenta ang inyong buhay. Na dapat natin maituro habang sila'y maliliit. Like Job, siya po yung gumigising na maaga, nananalangin sa Diyos. Nakita ko yung tatay ko na nagkaroon ng problem yung aneurysm yung kapatid ko. Tumahimik siya sa isang lugar sa Makati Med. At siya po'y pumikit at nananalangin. Tumatawag siya sa Panginoon. Sabi ko, salamat, may ama ako. Nagtuturo sa amin, magtiwala sa iyo, Panginoon. Umiyak ang tatay ko, naramdaman ko yung pagmamahal niya sa aming pamilya. Dati nang dinidisiplina ako ng tatay ko, mga kapatid, hindi ko maintindihan. Nagkaroon ako
ng galit sa puso ko noon. Parang takot na takot ako sa tatay ko. Nung nadisgrasya ako, kaya tumatakbo ko sa mga kaibigan ko. Parang ang layo-layo ko sa kanya. Pinakikita ko lang dahil tatay ko siya. Pero mas priority ko mga barkada ko, mga kaibigan ko, best friend ko, kaya lagi ako napapagalitan noon ng tatay ko. Bilang maliit ka, hindi mo pa naiintindihan kung ano ibig sabihin ng disiplina. Hindi pa natin naunawaan kung ano yung disiplina. Bakit tayo pinapalo? Bakit tayo pinagkagalitan? Pag tayo po ay tamad? Bakit tayo dinidisiplina ng ating mga magulang? Hindi pa natin maintindihan dahil nasa panahon na tayo'y bata pa, nakikita natin mga kaibigan natin, sila po'y malaya, naglalaro, pero tayo mga kapatid, noong time na yun, meron kaming schedule na maghuhugas ka, kailangan matutulog ka pagdating ng alas 2, kailangan maglilinis ka, kailangan ganito, ganyan. Hindi ko maintindihan kasi bakit yung mga kaibigan ko, nakikita ko, laro lang, walang ginawa kundi maglaro. Nagkakaroon ako ng self-pity sa sarili ko. Nagkakaroon ako mga kapatid ng inggit sa panahon na yun. Pero that time na ako po'y na-disgrasya, third year vacation yun, magpo-fourth year. Kasama ko yung mga matatalik kong kaibigan, kasama ko yung mga kaibigan ko naglalaro. Nabali yung kamay ko sa basketball. Dinala ako sa ospital, sa Biluna Hospital. Yun po yung pwede po doon yung mga anak ng sundalo, mga kapatid. At doon, mga kapatid, nagtatanong ako sa Diyos, bakit ako pa? Mabait naman ako. No, yun yung sinasabi ko talaga sa Diyos, bakit ako pa, Lord? Bakit ako pa? Sabi ko, pag nanaginip ako sa panaginip ko, buong-buo ang katawan ko, yung time na yun, ayoko nang gumising. Dahil buong-buo yung panaginip ko, buo ako. No? Pero merong purpose ang Diyos sa sitwasyon na yun. Hinihintay ko yung mga kaibigan ko, matatalik ko, may mga nagpapadala ng concern sa akin. Pero lagi ko nakikita magulang ko, mga kapatid ko, dadala sila ng pagkain. Huling nakita ko, galing ang tatay ko nakasahin sa malayong lugar sa Kabanatuan, magsaysay. Pagtingin ko mga kapatid, takot ang naramdaman. Kasi tatay ko pag talaga pinagagalitan ako. Pero nung time na palalapit siya, takot ako. Kasi baka mamaya pagalitan ako. Sabi niya sa akin, anak, ano nangyari sa'yo? Naiba yung situation. Tapos binantayan niya ako. Ang dami niya pasalubong. Tapos yung part, mga kapatid na, aalis na siya, anak, aalis na ako. Kailangan ko bumalik sa trabaho. Mag-ingat ka. Lagi kita ipagdadasal. Alam niyo mga kapatid, nung lumalakad siya sa hospital, umiyak ako, tumutuloy luho. Sabi ko, God, mahal pala ako ng tatay ko. Mahal ako ng tatay ko. Hindi ko lang siya naintindihan noon. Sabi ko, may dahilan pala kaya nangyari sa buhay ko to. Upang iparealize mo sa akin na ang pinakamalaga sa buhay namin ay ang ating pamilya. Doon ko narinig ang salita ng Diyos. May nagbigay ng Bible sa akin. Binabasa ko, hindi ko maintindihan. Hindi ko alam bakit. And then I talk to God, paglabas ko, babawi ako sa pamilya ko. Babawi ako sa nanay ko, babawi ako sa tatay ko, babawi ako sa mga kapatid ko. Pinaunawa sa akin ng Diyos. Sabi ng Panginoon, anak, yan ang tunay mong mga kaibigan na nagmamahal sa iyo, ang iyong pamilya. Amen? I understand why my parents discipline us. Kaya nung kinasal kami ni Sister Fat, iyak ako ng iyak nung niyakap ko tatay ko at niyakap ko ang nanay ko. Pagyakap ko sa tatay ko, sabi ko, Tay, thank you. Dahil sa inyo, kaya ako ganito. Sumaludo ko talaga sa kanya.
Salamat sa lahat, Tatay. You're the best Father. Ikaw ang tunay. Great. At ikaw din, Nanay, best mother sa buhay namin. Maraming salamat sa mga tinuro niyo na ngayon na i-apply namin sa aming mga anak, sa aming pamilya. Amen? Church, huwag yung isang tabi ang pamilya. Mga mahama ng tahanan, huwag natin isang tabi ang ating pamilya. They are treasures in our life. Kay Kuya Willie, humanga din ako. Kasi may offer siya. Dodoblihin ang kita niya sa Israel. Tinawagan siya. Etong taon, hanggang ngayon kausap niya yun. Kukunin siya driver ng anak ng amo niya dati. At bibigyan siya 100,000 to more than ang kikitain niya. Pero nakita niya ang sitwasyon ni Ate Belinda. Humingi siya ng advice sa amin. Pastor, ano po bang gagawin ko? Sabi ko, Kuya, kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung mahalaga sa iyo, yun ang piliin mo. At i-decide niya na manatili sa Pilipinas upang makasama niya si Ate Melinda. Sabi ko, alam mo ba, nagpabibigay ng lakas sa asawa, bukod sa Diyos ay ang pamilya niyo. Ikaw bilang asawa na pinakita mo na mas importante sila kaysa sa kikitain mo. Amen? Be a good father, mga kapatid ko. Hallelujah to our family. Parents, be a good parents to our family, to our home. Today, but because when God coming back, He will looking for our family. Ipinahanda ng Diyos tayo lahat, bawat pamilya, dahil malapit nang pumalik ang ating Panginoon. Let's open our heart today. Habang tayo po, mga kapatid. Let's open our heart. Open your camera, brothers and sisters. Let the presence of the Lord dwell on us today. Hallelujah. Sir, open our heart today. We will serve. Buksan po natin. Pwede bang gusto ko kayo makita lahat? Bawat pamilya. We will pray together, family. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, God. Yes. Oh, Jesus. Yes, God. We will serve the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Oh Lord, hallelujah. Glory to your name. Yes, Jesus. We serve the Lord. We will serve. Oh, yes, God, yes, God, yes, God.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hawakan yung kamay ng inyong mga mahal sa buhay. Let the presence of the Lord dwell in us today. Oh, thank you, Jesus. Yes, Jesus. Oh, Jesus. Praise God. Lord, come on, open your heart today. Worship God. Oh, Jesus. Oh, kaya sa kaya mama hono mahaya. Iya kaka sa kaya mahaya sa kaya ya kaka. Serve the Lord. We'll serve the Lord. Yes, Jesus. Oh, Jesus. Praise God, praise God, praise God. Praise God, praise God, praise God. Mga kapatid, hawakan yung kamay ng inyong mga mahal sa buhay. This time, hindi malayo ang Diyos. Hallelujah. Siya ay nandoon sa lahat ng tao. Yes, oh God. Hallelujah. We will pray together. We will unite our prayer in the presence of our Lord Jesus Christ. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glorify your name, oh God. Oh Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. Open our heart today. Fill our heart with the presence of the Lord. Let us unite, oh God. Hallelujah, in the presence of Almighty God. Jesus, thank you. Hallelujah, pray, pray, pray. Hallelujah, pray. Hallelujah, pray. Pray. Oh, Jesus. Yes, oh Open your heart today, brothers and sisters. Hallelujah, Jesus. Yalalabaha, koya shakaya, Oh God. bobotaha, Hallelujah, hallelujah, Jesus. Yakaya lalabahoya shakaya, lalabahaya shakaya, lalabata. Sa loob ng inyong tahanan sa oras na ito, mag-worship kayo sa Panginoon. Hayaan yung presensya ng Diyos ay kumilos sa inyo sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah, Oh, Jesus. God! Pray your family. Pray your parents. Pray your children. Hallelujah. Pray your loved ones. Oh, kaya sa kalalalaha kaya. Oh, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Lord Jesus, I pray, God, in the name of Jesus. Oh, yes, oh God. Cover us with your presence, cover my family with your love. In the name of Jesus, oh God. Cover them with your precious blood, oh Lord. Kaya sakaya la la baba, ya sakaya ya ya ha ta ta ta. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord. God. Presence, oh God. Hallelujah. Patatagin mo kami sa panahon ito, Panginoon. Jesus, exalt your name, oh God. Ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming buhay. Proteksyonan mo kami, O Diyos. Sa sitwasyon ngayon, Panginoon, maging ang aming mga mahal sa buhay. Maging ang aming pamilya, maging ang aming mga kamag-anak, maging ang aming gobyerno, Panginoon. Ang lahat ng aming kapwa-pastor, Panginoon, O Diyos. Mga kapatiran, O Diyos. We need you. We need you. We need your presence. We need your protection. Bawat kapatiran ng Diyos, ang ACM family, ACM Gentry, ACM Katiwa, Panginoon. Jesus, hallelujah. Hallelujah, God. We need you. We need you, Lord.
Hallelujah! Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa biyaya, salamat sa pagpapala. I-bless mo bawat kapatid ko. Kasama namin sa online na ito, Panginoon. I-bless mo. Ang mga kaibigan namin, katagpuin mo kanilang pangangailangan. We pray, O Lord, hallelujah, Joseph Batilio, complete healing, fast recovery sa kanyang kalagayan, Panginoon. I pray, God, in Jesus' name, Brother Joseph Batilio, Lord, touch his body in Jesus' name. In Jesus' name, healing be upon him. Hallelujah, the fast recovery na kanyang pangangatawan, Panginoon. In Jesus' name, I pray for Pastor Dante Navarro and the family, O God. Lord, healing be upon them, miracle be upon them. In Jesus' name, send your ministerial angel, send your warrior angels, send your guardian angels to Pastor Dante Navarro and the family and his children. Ang kanyang mga apo, Panginoon, in Jesus' name, in the healing power be upon them. In Jesus' name, miracle be upon them. I pray for Brother Noel Golosino, my batchmate in high school, Lord. Fast recovery, pagkalumpos sa kanya, pumilos ka, Panginoon, in Jesus' name. I pray for Eneren, Abendaño, Panginoon, ang ating batchmate, classmate, Lord, na nasa Saudi, ingatan mo siya sa lugar na yon. Katagpuin mo kanyang mga pangangailangan sa araw-araw. Protection, bigyan mo siya ng amo, Panginoon, na mabait o Diyos. At Lord, hallelujah, cover her with your precious blood. Lord Jesus, oh God, I pray for my whole family, oh God. My parents, yung Panginoon, kagalingan, fast recovery, oh Lord, hallelujah, in the name of Jesus. David, si Chong Meng, Panginoon, I pray for fast recovery, O Lord. I pray, God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. I pray for Adel Santos clan. I pray, O Lord, hallelujah, Jesus. We pray, God, Panginoon, hallelujah, Mendoza clan. We pray, O Lord Jesus, Castillo clan, Masilungan clan, hallelujah, Tulad clan, hallelujah, Pamado clan, oh Lord, in the name of Jesus, the family, oh God, we pray, oh God, hallelujah, Latoga clan, Radio clan, Radio family, in the name of Jesus, Sacro clan, Sacro family, oh God, in the name of Jesus, David clan, hallelujah, Bueno clan, Lago clan, oh Lord Jesus Christ, Nicholas clan, Panginoon, hallelujah, we pray, oh Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, O Quinto clan, Panginoon, hallelujah, in Jesus' name, Lopez clan, hallelujah, gayon din, Panginoon, o Sarmiento clan, Panginoon, Rodeo clan, in the name of Jesus Christ of Nazareth, continue to protect our family, continue to cover us with your precious blood, O Lord, ikaw po kumilos, Panginoon, sa bawat pamilya, bawat kamag-anak, mga mahal sa buhay namin, Panginoon. Plead your blood, lalo na sa labang ito, Panginoon. We need you. We need your presence. We need your blood. We need your cover. We need your angels, O Lord. Continue to cover us with your precious blood. Lahat ng kapatiran, lahat ng Diyos, salalikan po'y kumilos ang mga kapatiran, Panginoon, na nakakaranas ng COVID, Panginoon. I pray, God, declare healing upon them. Sino man sila sa oras na ito, alam ko, kilala mo sila, Panginoon. Right now, in Jesus' name, kagalingan, Panginoon, sa bawat isa. Plead your blood upon them, upon their family, upon their loved ones. In Jesus' name, in Jesus' name. Hindi ng aming lugar, Panginoon, we pray, continue, Panginoon, ang aming barangay, O God, ang iyong protection, ang iyong pagpigil sa paglago ng virus na ito, Panginoon. I pray, God, pangunahan mo rin ang aming barangay captain, Panginoon, O Diyos, sa lugar na ito, O God. Ikaw po patuloy na magprotekta sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Barangay Captain Umali, ang kanyang mga kagawad, Panginoon, ang galing din ang mga homeowners, leaders, sa phase 1 hanggang 7, Panginoon. Continue to protect them, Lord, sa pakikipagbaka, Panginoon, ang mga volunteers sa lugar na ito, Diyos, sa viruses. Plead your blood upon them and protection be upon them, O God.
Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat sa iyong biyaya, sa iyong presensya. Bless Brother Sander Rillo sa ginawa niya, Panginoon. Hallelujah! Na magkita-kita kami mga kapatiran o Diyos sa ganitong pamamaraan. I-bless mo rin ang mga kapatid ko, Diyos. Hallelujah! Kanyang buhay, kanyang pamilya. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray, we claim a blessing. We claim everything, O Lord, sana that aabot ang services na ito, gamitin mong pagpapala, maging sa aking mga kapwa pastor sa mga online na may spread ang gospel in the whole world. Thank you, God. To God be all the glory. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Picture. Pwede ba lumabas kayo sa inyong mga camera? Mag-picture tayo. Dito. Ilabas niyo yung mga mukha ninyo. Hello. Naririnig niyo po ba kami? Picture tayo lahat. Dito tayo. Dito. Hello, sino pa naka-close? Open your camera. Giray family. Ayan. Pwede ba isama niyo yung buong pamilya? Camera. Teka, wait muna natin. Gian, open the camera. Princess Divine, open the camera. Buong pamilya. Sige, pakita natin buong pamilya. Smile. Kita tayo. Sila Lord, hindi nakasama. Kasama. Nasaan? Okay. Yan. Smile! Ay, saglit. Sister Grace at saka yung baby, nasaan? May kasama si na Flor. Ayaw po ni Sayon. Sige na po, tara. Si Grace. Sila Kuya Willie. Kuya Willie. Wala sila Kuya Willie. Hindi yung iba kasi hindi makita sa screen eh. Hindi, mag-open pa lang isang camera. Kuya Willie. To others pa eh, hindi makita. Baliktad po para makita sila. Pwede ba Hindi eh. Hindi na makita. Hindi makita. Hindi namin kayo makita. Yung iba, may dalawang nakashoot. Ayun, si Kuya Willie. 1, 2, smile. Si Angel. Wala si Angel. Titika siya sa camera. Alright. God bless God you. bless us. To God be all the glory. Bye-bye po. Maganda to natin. Bye-bye.